Noli Me Tangere, Chapter 4, Heretiko at Pilibustero. Ang gabi ng pagmumuni-muni. Mag-isa lang si Ibarra habang naglalakad sa mga kalsada ng Maynila. Malamig ang hangin at kahit gabi, buhay na buhay pa rin ang syudad. May dumadaang mga karwahe, may nagtitinda ng sorbetes, at may mga inchik na nagbabantay sa mga lumang tindahan nila. Napansin ni Ibarra na halos walang nagbago sa loob ng 7 taon niyang pagkawala. Ang mga sirang bangketa, lumang bahay, at mga vendor, pareho pa rin. Para bang habang nagbago siya, naka-freeze naman ang oras sa Pilipinas. Ibarra, grabe, parang panaginip lang yung 7 taon ko sa Europa. Walang pinagbago ang Maynila. Literal, pati tong sira sa kalsada andito pa rin. Important tip, tandaan na ang part na yan ay nagpapakita ng stagnation o kawalan ng progreso sa bayan. Isa sa mga tema ni Rizal. Ang revelasyong bumago ng lahat. Habang nagpapaka-nostalgic si Ibarra, biglang may humawak sa balikat niya. Si Teniente Guevara pala, ang parehong sundalong nagtanggol sa alaala ng kanyang yumaong ama noong hapunan. This time, medyo soft ang approach niya. Tahimik ang umpisa ng usapan nila. Pero bigla na lang binitiwan ng Teniente ang linyang magpapabago ng lahat. Young man, be careful. Learn from your father. Nagulat si Ibarra. Sa tono pa lang ng boses, alam niyang may mabigat na sasabihin. Pwede niyo po ba akong sabihan kung paano namatay ang aking ama? At dito nagsimula ang isa sa pinakamahalagang revelasyon sa buong nobela. Ang bangungot sa likod ng pangalan ni Don Rafael. Ayon kay Teniente Guevara, namatay ang ama ni Ibarra na si Don Rafael sa kulungan. Oo, sa kulungan. Hindi sa sakit, hindi sa aksidente, kundi sa loob ng malamig at maruming piitan. At ang dahilan? Isang kwentong puno ng intriga, politika, at kasinungalingan. Don Rafael was once the richest and most respected man in town. Maraming humanga sa kanya. Pero sa isang lipunang kontrolado ng simbahan at ng mga kolonyal na opisyal, ang yaman at integridad ay hindi palaging proteksyon. Minsan, ito pa ang dahilan ng iyong pagbagsak.